Bola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-reach pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Maga, welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, dwiz882am.com. Dito maaari niyong i-download ang DWIZ app sa iOS or sa Android phone para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami sa aming Facebook page at YouTube live streaming. Huwag pong kakalimutan mag-like and share at saka follow sa Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Active na active din po ang aming comment section. Join lang po kayo, ang saya. Text line namin 0999-376-6768. Ulitin po natin 0999-376-6768 para ito sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Mapapanood din po kami sa aming digital free TV, Aliw 23, on Sky Cable, Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus, Channel 27, at GMA Affordabox, Channel 32. Available din po kami sa ibang mga digital TV devices and receivers. Mangyari lang po ay i-rescan natin ito para lumitaw na ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Ako, alam mo, bigla ako napatingin kasi I was reading, biglang, kailangan i-fashion na description ngayon. Ikaw pala, pare. Oo. Ikaw dapat ngayon. You even have the pocket square down. Matindi, ha? Matindi ba? Matindi. Ikaw dapat mag-describe, Brad. Ako, ikaw mag-describe. This is a tan. Elegant. Diba? Para kasi Pierce Brosnan, bro. Ang layo. Ang layo ba? Gatsby. Hindi, actually, The Great Gatsby. That's it. The Great Gatsby. It's a tan suit. Jeans, at saka matulis na sa Jeans. Slacks. Itim na slacks. Ay, Dress maganda. down. Pero kaya ako nagbihis dahil nanalo ang Gila. Oo. Sa Parin. Parin, tambaks. Oo. 27 ata ang laman. Napaka-skeptical natin kahapon ng Bahrain Diba, kasi tumambakan ba rin sa tinambakan nila Indonesia. Oo, 25 points. Kaya medyo sila. Congratulations. Congratulations. Tapos nanalo rin si Marshall. Yes. There you go. Yumir. It's a good day. Yumir Marshall. So like politics, there is ups and downs. Up and down. ups and downs. Pero, Pot of gold. At congratulations the rainbow. din sa... Alam mo naman sa atin, basta basketball. Basketball player. Yan ang passion ng Pinoy. Ano po yun? Congratulations din sa Kingdom of Saudi Arabia. 93rd anniversary. Anniversary ng Kingdom. Nung Monday. Di ba nag-attaché ka dyan? We put up, Yeah, I was ambassador to Saudi Arabia. Nag-ambassador ka pala. Yun. So, sorry, ano yan? Labor, that was the time na pinakamalakas ang, the first time organized. It wasn't organized. Naalala ko si Jonathan. Kaya sinabi ko sa inyo, naka-shorts pa lang ako, Jonathan De La Cruz na siya eh. Naalala ko siya noon eh. Muntik ka na rin mapabilib? Montik na montik. Monti na lang. Kontik lang. Ano yan? Yung mga kasama natin noon, sila Rod Alvarez. Yes. Yan ang mga kasama doon. Rod. Nagko-cover ng labor. Si Rod Alvarez nasa New York. Oo. Wow. Si Chito. Dow Jones. Nag-Dow Jones siya. Si Chito Paraso. Yan. Chito Paraso. Bulletin, no? Oo. Pare, matatagal na yan. Matagal na yan. Kasi ang tagal ni paring Lori. Lori Caban? Reporter pa lang si Lori. Lori Caban. Papayat, slim. Well, that was a long time ago. Long time ago yun. Long time ago. Marami yan. Okay. Marami yan. Manila Bulletin. Antonio. Tony. Maraming mga ganun dyan. Pero so that was the pioneer Pioneering years. 1970s
At saka doon tayo nag-establish, because we established our diplomatic relations also with Saudi Arabia. Okay. At the time, nag-state visit si Presidente noon, Marcos. Kaya, Yung Saudi kasi, ang lakas ng natin dyan, pagbili natin ng langis. Okay. So, grabe ang ating balance of payments dyan. dyan. Talagang lopsided in favor of Saudi. Oo. So, kinakausap ng Philippine government at that time, anong pwede natin gawin? Sabi niya, we need workers. Yes. Ayun, doon nasimulan niyang organized, mga hindi individuals, construction companies. Contractors. Yan yung mga, di ba, Aramco. mga EEI yan, mga big time yan. Big time yan. Mga Big time, mga Directors, EIDM, Consunhi, yan, mga nandito At dyan. hindi lang yung workers, ha? Hindi. Mga engineers. Contractors talaga. contractors. They were doing the construction work. Pilsinport, sina Speaker, Joe DB. Hanggang sa nauso na yung iba pa, yung mga iba pang trabaho, ganyan, napunta sa iba, Hong Kong, Singapore. Marami na. Organized. It was an organized effort. Yan. And then Si paring Jonathan nag-pioneer, no? Your information. at saka ang dyan, all over the Middle East. Pati Libya, lahat. Because reconstruction dahil at that time, kumita sila ng katakot-takot eh. 1973 oil crisis, kumira sila doon. Ang laki ng kinihita ng mga oil-producing countries. Yes. So at that time, And they had Saudi Arabia, the reconstruction. landscape there, hindi pa... reconstruction, skyscrapers, they were starting. infrastructure, wala pa. Dubai nga eh. Di ba si John Palafox pa nga gumawa ng municipal planning? Actually, hindi mo na itatanong kasi meron ako younger brother naman, actually 80s siya napunta sa Bahrain. Bahrain, yes. Sila yung mga architecture, sila yung mga unang-una. Doon, mismo. Dapat pala Amba Nabukal ang sila. tawag ko Sa building, puro sila Pinoy. Hindi mga lang si Amba, Tony Cabangot Chua. Dapat Amba rin ang tawag ko siya. Okay lang. No problem. Okay lang ba yun? Okay lang. Pare na lang. Pare. Oh, of course. Dahil matagal na naman yun. Ang tagal na, no? Magmula pa nung naka-shorts ako. Parang shorts. Di ba kahapon lang naka-shorts? Shorts. Sa araw. Kasi mag-golf ako. Kaya naka-shorts ako noon. Natuloy ba? Natuloy. Tuloy? Hindi eh. Mulan? Hindi. Grabe ang ano. Grabe. Ting hapon. Umuulan. Umuulan na. Ang lakas. At saka Ewan ko climate change na. nagkakaroon ng Grabe, bara. ulan kahapon. At? Sa Commonwealth. Flash bara. flood. Flash flood. Flash floods. Nagbara. Mag-iingat kayo sa mga ganyan. Flash flood. No? Pero, hindi lang dito, parang Conrad, Trixie at Joel, Mindanao. Mindanao. Besides, meron eh. Meron. Oo. Sa iba naman lugar, tuyong-tuyuho. Okay? Ibang Ang klase. sabi nga ng USDA, malamang babagsak ang ating rice production. Dahil dyan sa nakikitang pagdating ng El Nino. Ayan. Pero ito ang mainit na balita. Ano? Si President Ferdinand Marcos Jr. Ako lang pala. President Ferdinand Okay. Romualdez Bongbong. Bongbong. Marcos Jr. Sip-sip naman tayo masyado. No? Ayaw po ng proposal ng mga economic managers niya na bawasan ng tarifa sa imported rice. I'd just like to take this moment to say, okay, next na. Sobra ka. Okay na. Okay na ako. Yung pong desisyon na yon, hindi on his own. Matapos ng meeting, kasama ang NEDA, yan nga ay nagtutulak niyan, Mga economic managers. Department of Finance. yan, Department of Finance, si Chaleco, at saka ang Department of Budget and Management. Hindi daw napapanahon. Ngayon Well, ang katwiran niya, ang katwiran niya, pababa naman daw ang presyo ng bigas. Okay. Yan ang forecast. Kaya lang bigla kasi tumaas yan dahil yung India ayaw nang mag-export daw. They will take care of their own. Ang India ho, 40% ng world trade ng bigas kanila. Di talaga maapektuhan yung market. But that's not gonna stay forever. So, ang sabi po ng Presidente,
hindi naman pataas ang trend eh. Nag-spike lang yan dahil sa India, so yes. malamang yan, Bababa bababa. rin. Yun ho ang position din ng Department of Agriculture. Yes. Okay. Yan. Para maging maliwanag. Ang gusto kasi ni Jokno, gawin zero ang tarif. Harvest na. Yun na nga. Yun na nga sinabi Tangihan ng na ngayon Presidente yun. Ngayon, yung Foundation for Economic Freedom, whatever that is. Kasama ni Joke na yun. Whatever that is. Yan po ang nag-file ng petition sa Tariff Commission. Yes. To lower the tariff? To 10%. Yan. From 35% to In a bid to stabilize, supply and prices. whatever. Is that what they're bidding? Sinasabi Yan ko ang lang, nila sinabi. sinabi. Yan ang statement nila. Yan ang What they statement. say. In a bid to, stabilize price. Stabilize prices. According to our principal. And the supply. Merong principal yan. Basta sila. Principals. Yung principal. Basta yan sila. Free market. Yan ang mga yan. Forces. Nagsalita po si Senior Yusek na Agriculture. Sa kanya daw, personally, oppose siya dyan sa pagbaba ng tarif. Kasi nga naman, ang traders lang daw ang makikinabang dyan. right. Which was precisely our point. Bababaan mo yung tarif, Namamaniobra nila. ang kikita yung mga Traders. tao mismo na Na causing us this problem. Yes. Yan. Hindi mo lang binigyan ng susi. Yung magnanakaw, hindi mo lang binigyan ng susi sa bahay. Binuksan mo pinto. Binukas mo pa yung pinto. Para wala nang abala sa inyo, kakahiya naman eh. Huwag na kayong gumamit ng susi. Huwag na, kakahiya Diretso eh. na kayo. Sa rice granary. Gawin nyo na lang. Gawin nyo na lang ang gusto nyo dyan. No? Okay. Okay. But yan, so the tariff is out of the way. Paano ngayon natin mapapababa ang presyo ng bigas? Yan ang susunod po na kailangan pag-usapan na move. Okay? Doon nang pupuntiriyahin sa bentahan ng bigas. Ang ginawa Yun na nga. ang ginawa ni Presidente in addition to yung hindi niya pagtanggap ng tariff increase ay reduction, yung increase ng support price for palay kasi mag-harvest. NFA po. Oo. At maraming bibili ng NFA. Maraming bibili. 100-day buffer daw. Yes. Yun. Marami yun. Marami yun. Tapos mataas ang support price. Support Kikita ang farmers and therefore, maiinganyo silang magtanim ng gusto. At baka mag-switch na nga sa hybrid. Ang kailangan na ngayon, at tapos sinabi rin ni Presidente na kayong mga hoarder, sige. Mag-hoard kayo dyan. Yayarihin namin Pinaratingan niya. Itong mga Dalawa lang hoarders yan. at Either pupuntahan namin kayo o lahat ng mga inventaryo ninyo pamimigay namin sa mahirap. Sige. At yun hong isa pa nga, yung lalagyan ng medyo matapang-tapang. Yung Bill on Economic Sabotage. Ayan. Yan yung gusto ko talaga, yung put the fear of God. Yan. Fear of God, ha? Pero On these weevils, ayan ang description niya. Weevils. I haven't heard that word in a long Weevil. time. Weevils Weevil. na nakikita sa... yung mga bukbok. Bukbok sa bigas. Mga weevils. Pero ang aking pa rin dyan sa economic sabotage na yan. Na Bill. Na bill. Tanggalin nyo yung council, gawin nyo ng parang EIIP. Talagang pwersa yun. Parang council pa mahina eh. Council, pampahina yun eh. Lahat taga-utos, walang tagagawa. Hindi, walang tigagawa dyan. Oo eh. Pampahina yung, ang lahat ng council, pampahina yun. Hindi, think tank yun pa. Think tank? Ano naman eh. Ganda ng dating niya eh. Hindi nyo kailangan ng Council. think tank. Hindi na kailangan. Ang dami ekonomista sa lahat ng mga marami ng think tank, sobra-sobra na nga eh. Ang maximum penalty daw po life imprisonment. Kapag ikaw ay Napatunayan. found guilty. Hindi pa kayo na fear of God dyan. Ang hirap niyan. Nako. Okay? Yan po sa House, meron na rin yan. Yung sa House nga, second reading, natapos na. Natapos na. Yan. Ang sa Senado, medyo hindi pa... Medyo nag-ano pa sila doon. Medyo busy pa sila doon sa issue kay Inday. Iba dynamics. Yung issue ni Risa. Risa. Inday. Yung pa lang. Tsaka yung pinakulong nila na Na nambugbog daw.
ng kasambahay. Okay. Sumama na yung misis. Sumama yung misis nung Nung pina-detain. Nung kinulong. Busy po yung Senado, kaya hindi pa maasikaso yan. Ikaw naman, Trixie. Talagang busy sila. Wala. Saka magbabudget hearing sila. Trabaho. May sumisita raw sa presidente, yung pinamigay na kinumpis kang bigas. Mukha illegal daw. Illegal yung kinumpis kang bigas o illegal yung pamigay? Yung pamigay. Bakit? Sabi, it's not, ano daw. May sino ba nagsisita nun? Sino? Basta, pero sinagot ni BBM. Yun daw, safe daw yan. Ang ano ata noon, baka hindi. Yung sa unhealthy. Hindi maganda. At saka na-imbestigahan daw ng gusto yan, nagkaroon ng prosesong confiscation. Hindi sila makapag-produce ng papers. Yan. Konti lang naman eh. Bakit ang ingay-ingay pa nila? Di ba, may mapulaan lang kasi, yun ang sa akin. Yun ang Kukunti-kunti lang yan eh. Mabuti kung mga 1 million yan. Hindi naman 1 million metric tons. Hindi naman. 42,000 lang yata. Parang 42,000. Parang 1,000 sako. Parang ganun lang. Ganun lang. Ayan, dali-dali namang isang kainan lang yan eh. Medyo may pagka-optics nga ng konti. Iilan lang talaga mga naka-ilan nun. Siguro pinat off pa nila yung order. Wala na. Ang isa pang pinanggagalingan ngayon ng pushback. Sila lang gumawa ng sarili nilang Si Senator Chis daw ang pumuna. Ayun. Sabi ni Senator. Yan daw. Illegal daw yan. Illegal. Stickler for Hindi pa daw kasi, ano ba yung kanyang argument, hindi pa napapatunayan. Tsaka bakit hindi kayo bakit walang kaso hanggang ngayon? Yan. May smuggling back, tapos wala naman smuggler. Yan mga pushback. Ito yung mga na-raid, bakit wala pang kaso? Another pushback, yung mga inano sa palengke. Sila lang nabibigyan ng ano eh. Yung ayuda. Another pushback yun. Tetext ko nga yung kaibigan ko si Biso. For election na ba siya? Sa Baliwan. Hindi pa up for election. Bakit, ano? Ang tatay nito, dating Agriculture Secretary. Kasama nila paring Jonat sa original Carambola. Si Secretary Sunny Escudero. Kinover ko yan. Si Sunny Escudero. Nakita ko yung basis ng kay Cheese kasi wala pang cases filed. Yun na nga. So without it's not even filed. In other words, fruit of the crime siya. And therefore, it has to be presented in court. Bakit pinamigay na gano'n? So, ang assuming na nagtabi sila ng samples na pwede nilang idulog sa hukuman. Meron din kasi mga remedyo to na sana nagawa nila before they gave it away. Pero may punto siya. Ang sinasabi niya, kumbaga, how do you call this? Ang subtext niya ay kakasuhan niyo ba talaga yung mga yan? So, yun yung turo-turo lang. Well, that's a question we've been bringing up. Turo lang kayo ng turo dyan sa warehouse. Mamamatanda kayo. Ayan. Pagka magtuturo. Mamamatanda. Alam ko yung nanay ko sinasabi. Magtuturo. Mamamatanda ka. Kaya nga, delikado magtuturo sa warehouse. Okay. Maganda naman yung turo nila, bro. Pero yung kasama... May script yun, ganon? Oo. May script? May script yun, tapos... May kasamang photographer? Oo. Yung turo sinasabi ng nanay natin, yung nagtuturo, yung nagngunguso. Ituturo mo, yung susumbong mo. Ganon ba yun? Hindi. O turo lang. Turo lang. Yung kasama niya noon na tututuro siya, ngayon, nag-iingay na rin sa Kongreso. May mga sinasabi na rin. Nag-case build up naman sila, Senator. Yun ang sinasabi. Hindi naman po pwedeng basta ka na. Kaya hinihingi yung mga dokumento. Ngayon, kaya nagpamigay ka dahil wala nga maipresent ang dokumento yun.
yung kinunan nila ng 42,000. Piskado. So, kaysa mabulok, Kaysa mabulok yun, we will pakinabang na. pakinabangan na. Yun ang sinabi ni Presidente. Para wala siyang walang may presente Okay. na dokumento. Siguradong yun, kakasuhan na yun, definitely. So, inulit po ng Presidente na meron tayong sapat na supply ng bigas. Ang problema daw dito yung mga nagsasamantala na situation. Kasi nakita nga nila abroad, nagwawala ang presyo. So, tingin nila, free market kasi ang policy. Dito rin, kailangan magwala ang presyo. Habang sinasabi ni Presidente na tataasan natin ang support price na nakatingin kay Chalex. Talaga? Oo! Ganon? Yes! Kasi, Diretso yung tingin, gano'n? diretso ang tingin. Kasi susunod na ang tanong doon, o paano natin i-distribute yan? Nasaan yung post-harvest facilities, etc. natin? At saka yung logistics requirement. Diretso niya yung sinabi, kesa masayang pa yung bigas na yan, bigay natin doon sa mga nangangailangan. Yes. Yan din kasi warning yan sa smugglers and hoarders. Sa akin, maski labag sa batas, tira. kesa masita yung bigas na yan, pamimigay ko na rin. Bahala na tayo magtuos sa... kasuhan niyo ako. Kasuhan ako. Magtuos na lang tayo sa... Pwede namang i-document. Ayun, may paraan pala si Trixie. Consult nyo na lang si Trixie. Para maayos. Yung meron kasi dito nagsasabi, illegal yung sa pamimigay ni Presidente Marcos pero si Duterte nagsira ng sasakyan. Madam, okay, ulitin ko lang, may administrative proceedings nga po dyan sa sasakyan. At meron din sa huwes. So, hindi naging issue yung pagsisira ng mga sasakyan. Tapos po ng paperwork at saka ng ginawa. yung proceedings. Ang nire-raise lang ni Senator Escudero dito ay tapos na ba ang proceedings. So, ang ang dapat gawin ng DA dito is to document yung bigas at magtabi ng ilan. Parang sa shabu yan Hindi mo naman lahat itatabi. Ngayon po, Kalimutan yata nilang sabihan si Senator, o kaya yung staff niya. Sino? Ni Senator Cheese. Malilimutin. Malilimutin. Baka hindi nasabi sa kanya. Ang iniintay. Kailangan magsundo ko kayo para ma-exercise yun. Yes. Hindi, baka rin naman kasi sabihin ng DA, hindi ma'am, na-file na nga yan, naka-attach na yung ebidensya. O di, to me, it's a non-issue it is kasi to legal. Alam mo, it is to legal. Ganon? At ano naman siya? I understand why he raises it. Hindi, yung sa mabulok, you can actually, pwede mo ipaalam sa hukuman. Pwede mo wala namang kaso Ayun na nga, yun yung problema. Pero sa akin, document na lang paano ninyo. Paano magkakaso, puro turo lang ginawa? No. Hindi naman siguro. In the case of yung mga nakumpiskal, Bureau of Customs ang tumira nun. Meron silang documentation. Meron sila. In other words, the Bureau of Customs has that authority. Bakit daw mahalaga to? Kasi pwede nila iumpisahan sa administrative proceedings. Sa admin, talagang tinira na nila yan. Nila na yan. Kasi meron niyang option yan. Meron silang ganon. Ang sinasabi ni i-auction pa nila yan. By the time matapos yan, puro bukbuk na yung bigas na yan. Ang sinasabi ni Senator Cheese is the criminal case. Pero meron ng admin yan. Pero may admin na yan. Tapos na yan. Tapos na yung admin case. Tapos na. Ngayon, yung criminal, build up nila yon. Well, kaya importante yan kasi ito po, magiging sample. Yung kaso na yan. Kasi yung mga nahuhuli, wala pa nga nakakasuhan Kung may makasuhan dyan, palagay ko, medyo gaganda na ang sitwasyon. Correct, I agree. Wala nga nakakasuhan Walang case build-up Tsaka ayoko yung sample-sample lang. Sample lang natin to. Hindi pwede. Hindi, lahat yan. Lahat. Hindi pwedeng sample-sample. Isa lang ang titirahin mo, hindi pwede. Ngayon, nasusunod na problema ho dyan, yung El Nino. Ngayon nga, ang sinasabi ng Amerika, very accurate sila mag-forecast. Bababa ang ating rice production next year. So magkakaroon tayo ng problema. Ano daw ang reasons? El Nino. Okay. It's the biggest. Ang impact po ng El Nino sa 2022
24, mararamdaman. Yan din ang sinasabi ng Department of Agriculture. Second quarter. Therefore, ngayon pa lang, kailangan pinaghahandaan na yan. Okay? Ang immediate response po, kailangan pag-usapan daw, sabi ng DSWD, yung ayuda sa farmers. Hindi yata. Yun ata una. Medyo bright po. Ang mas gusto ko yung bright po yung... Mas gusto ko yung sinabi ni Kong Jonathan if this were in the corporate world, maganda na yung mga sinabi ginagawa ng presidente ngayon di ba? Yung walang reduce yung importation. Ayan. Support like price. warningan yung mga weevils. So, now yung support, yung naman, yung mga gawin na ng ibang mga sekretary, yung yung support sa farmers, farm to market roads, yung mga ganon. processing facilities, ayan di ba? Tignan nyo ulit yung mga yung irrigation system. Irrigation, by the way, meron yung na. switch sa hybrid. In-switch sa hybrid. At switch to hybrid. Water impounding, kailangan niya sa LG niya, pare. Pagkatapos, Total nag-uulan pa hanggang... There's a lot of work to be done, actually. ang inaano yata ni na Presidente sa Department of Agriculture, which is very good. Work teams, meaning, Ayan. identified naman kung ano talaga yung rice producing areas Di ba? Pumunta lahat. Huwag yung nasa city ka, bibigyan ka ng fertilizer. Ikaw naman, maraming Huwag ka na. urban gardening. Para sa naman ito si Ambassador, Baka naman Di ba magalit yung mga plantito-plantita na. Paano naman sila? Paano naman sila? Sa sila Ang rice field Paano kami? Paano kami? ang rice field ninyo 2 hectares. Ito 1,000. Doon may bayi sa 1,000. Pero seriously, tama ka kung Work teams. Yeah, I like the idea of work teams rather than council. Wala diba? Work teams going out Hindi there. kasi pag it doesn't matter what you call it. Pag nag-require ka ng coordination, tapos na yung usapan yan. Within the Department of Agriculture, identify nila kung sinong magagaling nasa rice at saka corn. Alam nila yan. Indoro, Baisiha, Cagayan. Tarlac. At saka mayroon ng mga infrastructure doon. Dadagdagan mo na lang. Bicol, yan mga magagaling. Iloilo, yung mga ganun Iloilo, o sa Cotabato. Cotabato. Lalaki Usa yan. Yun, doon ka mag-concentrate ka doon. Pero lahat nga makakakita ka ng rice farmer na Lahat ng efforts na mayaman. to, sapat naman. Yes, Diyan. yes. Diyan sa mga lugar Sa na yan, Cotabato. may mga Sapat rice naman to farmers in na time for mayaman. 2024 in Yes. El Nico. Kaya naman. Ayusin mo lang. Pero teka, yung mga sinasabi mo kasing yan, kailangan pangalawa lang yan dun sa pinag-iisipan na ayuda. Yan. Ayon po sa Social Welfare Secretary na paborito ni paring Joel, na si Rex Gatchalian. Kaya ko naging paborito. Hindi mo paborito. Di ba kasama? Hindi po paborito. Di ba kasama dyan sa... Hindi ba globalization yan? The market forces yan. Political Kaya force. kayo sa lunch kahapon, binanatan niyo ako ng binanatan sa market forces. There should be voice of rationale. Yeah. In this forum. Yeah. Sabi po niya, the government has not ruled out. The government has not ruled out. Ayuda. Pagbibigay ng 15,000. Ayuda daw. Sa mga magsasakang tatamaan ng El Nino. Okay, because I need a laugh break. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 8:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang karambola. Kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. By the way, may pabatiin lang ako sa ulit. Nakita ko kahapon nung paalis na ako doon sa mall sa Makati. Manunood pala natin itong mag-asawang to. Ang nakita ko yung asawa, si Daini Ditan Domagoso. Ang putihing may bahay ni Yorme, ni Isko Moreno. Nanonood daw ang asawa niya. Kahit before, kasi busy daw dahil nagtitaping daw. Meron siya. Pero ganitong kaaga, nanonood na. At saka si Daini. Good morning. Ay, si Daini, taekwondista yan in the 1990s. Oh, really? World champion, Asian champion yan. Pero ngayon, Mahirap palang pikunin yan. Pero ngayon, saka hindi pwede si Yorme. lola na pala siya. Hindi pwede si Yorme dyan. Hindi pwede. Kay Daini? Ay, hindi pwede magloko si Daini. Ano yan? Kamusta na rin kay
kay Yorme. Kamusta na? At lola na si Daini, dalawa na yung apo. Yung mga bumabati po na itsura ko ngayon, salamat na lang. Ben, ang dami nagbumabati. Pati sa mga kantsaw. Salamat sa kantsaw. Happy birthday nga pala kay Dapper Pete daw. Lavinia. Kay Pete. Okay. Si Pete, ha? Si Pete Lavinia. Pete. Okay, sa ano naman, meanwhile, pwede ba rin mag-congratulate? Inauguration ngayon ng MMDA Motorcycle Riding Academy. Kailangan kasi ang daming bugok sa kalye. Maraming bugok. At malapit lang dito. Maraming pwedeng bulok daanan, at bugok. Andito lang sila sa GSIS Property Meralco Corner, Julia Vargas. Julia Vargas. Julia. Well, Julia Robert. Julia. Nandito na anak ko. Pwedeng Julia, pwedeng Julia. Pareho Julia. Pareho lang. Pero I understand it's Julia Vargas. Sorry. Pwede rin Julio at saka Julio. Pero pang Julia. Parang ganun eh. Sige. Julia Vargas, Ugong, Pasig City. Congratulations, Congrats. Chairman Arte. Diyan na kasi ngayon ang MMDA building. Wala na Yes, Wala na sa Makati. At Nandiyan na sa Julia Vargas. So, congratulations kay Napalapit Chairman na ho Artes. rito sa Karambola ang At sa MMDA. MMDA. Kaya nagkaroon ng traffic. Oo. Tama-tama yan. Kasi kung magkaroon ng sa mga motorcycle riders, pwede na nilang imbantayan lahat ng mga saan nagbabasura na kung saan-saan nilalagay nila ang basura nila. So yung location na yung dating malaking impounding area na. Yes. Well, no, not really that. It's along Julia Vargas. Kung sinasabi mo impounding, it's along Meralco Avenue. Okay. This, ang building nila, katapat mismo noong City Golf. Yung driving range. Malapit Driving na. range. Halos katapat ng Ortigas Correct. Home Depot. Katabing Yang, Home Depot. Malapit sa reservoir ng Manila Water. Yun. Katabi na Okay, reservoir. naalala ko na. Yan, at saka yan din yung isa sa mga GSIS properties yun nandito. Ayun. Yeah. Very One prime of yan. the... Na hindi Right. pinapansin. Hindi gagawing housing. Na hindi naman. Hindi pinapansin niya. Matagal ng yan. It's They just something put- that, yan ang problema dyan. They are just putting this in the books in the hope na pag nagkaroon ng sa development all around, tataas yung presyo. Bis na dinidevelop. Yun ba? di ba? Pwede Yan ang nilang labanan nun eh. At tingin ko dyan in the hopes na In the hopes. merong bibiling big real estate. At kikita tayo. Talaga. Financial genius talaga. Kasi nangyari na yan, dyan, along C5, merong GSIS property na napakalaki. Biglang-bigla na, tagal-tagal nakatiwangwang yan, biglang-bigla na lang merong mga dambuhalang real estate. May running of the bulls na dyan. Ay! Na tore. Nabango pa rin. Galing, ganon. Maraming properties ganon. Government. Yung concept ng GSIS, ng property management is to wait and see. Kung sinong malaking bibili na magkakaroon ng... Pero you can actually bid out for management eh. Halimbawa, meron silang mga buildings. Or joint venture. At the same time, recurring income yan. Correct. Or GSIS. Pwede Kesa namang- nakatiwangwang Tapos pagka na-develop, may maiinggit dyan, we'll make your offer na bilhin niya. Ano ba? Diba? That's your advertising already. And in the meantime, di kumikita para may pang... Doon nga sa repair naman circle, yung mga sa Quezon ano natin. Memorial Circle, Quezon City. ang laki ng property ng GSIS. walang ayuda dyan eh. Pero sa GSIS. ayuda, we were talking about ayuda. Well, ang sabi ho ng yan daw ang hindi pa, has not ruled out. 15,000. Kailangan ba na ayuda, pare? Parang naging automatic na sa atin. Unang-unang Mangyayari, ayuda. May ayuda. Parang gano'n na, ayuda. Hindi ho gusto ng farmers yan, sa totoo lang. Kung gusto ninyo. Kusyante sila. Para silang namamalimos. Correct. Hindi nila gusto yan. Ang may gusto niyan, si Rex Gatchalian lang. Food stamps. Ano ba pwedeng gawin instead na ayuda? Food stamps. Food stamps din. Hindi sa farmers. Sa farmers. Sa farmers, hindi sa consumers. Ang sinasabi nga natin, concentrate niya ninyo dyan sa mga rice-producing areas yan. Okay. Bigyan na ninyo dyan sa mga cooperatives o kaya yung grupuhan. Kasi ang problema, ano ba ang problema? Analyze ho natin. Ang problema, sinasabi ng gobyerno, distribution. Okay. Paano masosolve ang distribution? Isa nga, yung talagang gagawa ka ng mga distribution channels na maayos. And that will take time. In the meantime, ano po pwedeng gawin?
balikan natin yung ideya nung panahon ni FM. Yung corporate po. Yung mga malalaking Kadambuhalang. korporasyon na napakadaming empleyado. Imbes na bigyan ng halimbawa Wage increase. Na problemado yun. Sasabihin niya, susuplayan namin kayo ng bigas. Tuwa yung mga empleyado na yun. Hindi na nila problema yan. I-deliver sa bahay mo yung bigas diba? Sagot na ng kumpanya yun. Kaya nilang gawin yan. Itong mga kumpanya naman to, diretso doon sa mga farmer co-op. Yan. Therefore, you eliminate the middleman. Okay? Marami-rami din ho yan. And therefore, maiibsan yung pressure sa presyo sa retail dahil maraming hindi napupunta sa palengke. Para makipagbanatan doon. At samantalahin ng mga hoarders at smugglers. Identified naman, as a matter of fact, pwede sila makipag-usap mismo sa local governments. Doon. Yun ang bibili. Sila ang magiging kasama nila. O sige, organisahin ninyo lahat yung mga farmers. May irrigators association. Kausap ng korporasyon dyan. Kausap ng korporasyon. Tama. And then may presyo na sila. Tapos magpro-provide na sila ng... What I like about that idea also is it strengthens the concept ng cooperative. Yes. Yung kanilang management doon. Tapos yan, nababypass mo yung At saka may mga... It work both ways Yung mga farmers po, pwede silang makatanggap ng mas mataas na presyo. Okay. Dahil nga yung eliminate the middleman. So yung corporation, ganito ang presyuhan sa palengke, hati tayo. Ayan. Yung ganitong kalahati sa'yo ko ibibigay, kalahati, tipid ko na para naman mabigyan ko ng bigas yung mga empleyado ko. Sa corporations ba kailangan mong bigyan ng incentive to do that? Ang laki na incentive niya. Ang laki ng difference sa farm gate price at saka na retail price. Ang laki ng difference. At saka ang laki ng kikitain nila dyan for purposes of funding. Land bank sinasabi niya, pwede na kayo. Ay, hindi. Nasa real estate. Nasa real estate po yan. Baka nagkakamali kayo dyan, Ambassador. Nasa real estate na po yan. Hindi na nila type ang agriculture. Land bank. Kaya nga tinawag na land bank sa bagay. Land bank is real estate. Land banking. Ayo! If you look at it, di ba? Strictly speaking, land bank is for land banking. Yan. Hindi land bank, agriculture ka. Agriculture. Walang ideya dyan talaga Dapat gano'n, At ang tinatapos pala muna daw ng DSWD, yung mabigyan ng ayuda yung mga maliliit na tindahan ng bigas. Retailers. Retailer. Bago nila gawin yung ayuda naman sa farmers. Huli na po lahat. Pag ganon. Mabuti pa wag ng ayuda. Yung perang gagamitin sa ayuda, gamitin nyo sa yung support price na lang. Ilagay nyo dun sa support price. Yung straight. Ayaw ng farmers ng ayuda, maniwala kayo sa akin. Marami ako nakausap na farmers na. Ayaw talaga nila. Noong ako ay nagko-cover ng agriculture. Ayaw talaga nila yan. Parang sinasabi natin sa kanila. Yan po mga yan. In comparison to other sectors. Napakataas ng pride nila sa kanilang ginagawa. Namano na nila yan sa mga magulang, sa ninuno, and everything sa kanila napakarangal nung kanilang ginagawa. Tapos biglang... paasahin mo sa ayuda, masakit yun. Mabigat yun. And it doesn't solve the problem. Precisely. Simple lang yun Naiibsan lang yung kahirapan, assuming na umabot. Unsustainable. Ang daming vulnerabilities to corruption. Yung mga nanghihingi ho ng ayuda, para sa akin, fake na farmers yun. Kasi mayroong mga maiingay na group. Professional tagahingi ng ayuda yung mga yan. Professional rabble-rousers. Professional waiting. Nasa kongreso ho yung iba ron. Grabe. Buti hindi ako umiinom ng kape. Duda ako na interest talaga ng farmers yung sinasabi nila kapag nangihingi ng ayuda Mm-hmm. Bakit kumikita ba sila ron? Tsaka parating ganun. In fact,
Narinig mo yung FFF ba nang hingi ng ayuda? Oo. Never. Never. Sa kanila, policies. Oh. Pero magandang balita sa kanila itong pagtanggi Yung presidente. ng presidente sa tariff. Sa malaking bagay ho 'yan. Okay, malaking bagay 'yan sa mga farmers. Okay. Ngayon, isa pang related ho dyan sa usapin, sa bigas. Yung, ano ba to? Hindi naman Asian Games, ano? Teka, alam mo ba yung, by the way, napag-usapan yung Asian Games? Medyo napahiya yung doon sa opening ceremonies kasi sinasabi nila para hindi maka sa climate change whatever. Okay. Imbis na yung totoong pulbura at saka yung fireworks, nag-virtual sila. Virtual fireworks. Nagkaroon ng problema pare doon sa ng virtual fireworks computer. Bakit? Napahiya. Pwede na ba yung Nag-virtual. Nag-virtual sila sa Ancho. Ito po yung NFA daw, merong bagong sistema sa kanilang pag-set ng price na gagamitin pambili ng bigas ng palay sa mga farmers. Ang tawag nila, a new equitable net weight factor table. Okay, may table po yan, may computation. So, hindi ngayon halabira. Kung ano yung ito na lang ang presyo, Nakaset po yan, nasa table yan. Okay, may net weight and everything. And therefore, cuentas claras, ika nga, with the farmers and the NFA, at saka po yung mga regulators ng NFA, o yung mga nagbabantay sa NFA. Ang bagong purchase price po ng palay, kapag dry, 19 to 23. Ayan ang ayon dun sa table. Okay. Ang wet po ay 16 to 19. So if you're the farmers, be aware of that. Kung kayo po, nandyan sa negosyong yan ng palay, planting palay. Okay? Tumaas na yan. Dati kasi yan ang mababa. Mababa yan. Tsaka market forces. Titirahin nila ng market ng mga forces. traders. Ngayon, ang pera daw po nila, manggagaling, mangungutang sila sa Land Bank of the Philippines at saka Development Bank of the Philippines. Itong NFA. So pinayagan na sila. Sigurado daw sila may pera sila. Kasi pauutangin sila. Okay? Ang i-build nila na reserves up to 30 days na. So madami-daming bibilin ito. I think that will be enough for the traders. 30 days is normal. That's required for disaster anticipation. Ngayon, ang pwedeng gawin ng DA dyan and other, Okay. pati yung mga gustong tumulong talaga dyan, bilisan ninyo yung paglalabas ng mga drying facilities. Yan. Yung mga post-harvest. Portable, may portable eh. portable na yan. Oo, meron ng maliliit na version. You don't need to get the industrial Yes. sizes anymore. For Na hindi bagay sa drying, milling, lahat yan. Kaya na Meron nila ng, yan. smaller versions. dating Governor Chavit Singson, Meron siya mga ganyan, pumapasyal-pasyal yun sa mga iba-ibang lugar. Para to serve the farmers. At minimal fee. Minimal fee. Pwede na nilang gawin ngayon yan. Pwede na yan. Pwede. Portable pati. Ang maganda rito, kasi pag nakaipon ng 30 days na inventaryo ang NFA, medyo yung El Nino, ang mamamayan po, kampante tayo ng konti. Kasi we have 30 days. Yes. Kesa yung 7 days. O kaya wala. O kaya wala. Negative, Kasi diba? sa kayo, 7 days lang eh. Nakakatakot yun. Anything can happen. Yep. Pag 7 days. Yung 30 days, maganda-gandang solusyon yan. So, may nangyayari din sa bigas. Okay? Pero nagsalita si Secretary Jokno, parin Jonathan. Yan daw mga development banks. Kailangan daw tumulong kayo sa development.
Yung mga development banks, multilateral development bank. Otherwise, hindi kayo development bank, hindi kayo tumulong sa development. Bakit gusto mo emerge Development is a broad term. Yes. One can develop Other things. in building up the skyline. Building nag-spets lang housing, siya. townships. Nag-spets siya. Okay. Nag-spets dun sa Asian Infrastructure Investment Bank. Roundtable. AIIB. Yeah. That is the Chinese. So kailangan, he has to say something like this. Kailangan tumulong kayo. Ikaw naman dapat maintindihan niyo. Dapat hindi nyo. Yung context eh. Yet, although ang policy niya, emergent DBP with land. Land bank, O di wala na tayong development. And yet you say these things. Okay? Maganda yan. Agile. Very agile siya. Adjustable yung kanyang Yung standard of accomplishment para sa kanyang number of words. Yung merger, biglang putol na kagad sila. Binigyan sila ng memorandum ni Justice Tinga. Ang ganda ng ginawa niya. Yung sa mga separate mandates itong mga ganito. At saka ganito ang ginagawa ng mga yan, etc. and everything. Okay. And what have we done with all of the mergers that we have done? Ginanon sila. Si Dante Tinga po, dati Supreme Court Justice. Siya ngayon ang chairman ng DBP. Ang kanyang presidente, si De Jesus. Si Mike De Jesus, na batikang banker. Okay. Na veteranong banker. Okay. Ang problema, hindi hawak ni Secretary Jokno. Yung grupo na yan. Ngayon, dati, against siya sa merger. Dati kasi sinabi niya, ba't hindi nila emerge yan? Against siya doon. Ngayon, biglang, siya na nagtutulak ng merger. For what reason, we don't know. Baka naman mas kailangan ng mga real estate company mas malaking puhunan ng land bank para mas malaki yung mautang nila. Tapos dadalhin sa Spain. Gulat ako. Hindi, kasi may El Nino ngayon si Spain. Dadalhin sa Spain at doon i-present sa investors. Okay! Ano ibig mo ba? Akala nyo ba? Trixie naman Trixie naman Sorry naman. Para makita, mahaba PC namin. Ayan. Okay. Yung rice smuggling po and hoarding, wala pa tayong nakikita solusyon dyan. Okay. Financing kasi, okay na yan yung land bank, medyo kumikilos na ngayon Yung propagation ng hybrid rice. Yan, wala pa rin tayong ganong nakikita dyan. Baka dapat dyan mag-concentrate. Ngayon, balikan natin yung forecast ng US Department of Agriculture. Okay. Sa rice. Hindi lamang pala rice. Kasi kasama na din yung corn production natin. Alam niyo po, pag naapektuhan ng ating corn production, apektado yung poultry and hog industries. Okay. Yung poultry raising tsaka yung hog raising industries, apektado yan. And therefore, pagkain pa din yun. Okay? Meron daw sakit pa ang corn bukod sa El Nino. Yan po iba pang balita, bukod doon sa bigas. So, sa corn, and therefore, kailangan na immediate response ng Department of Agriculture. Okay? Ang forecast daw ng USDA, babagsak by 0.4% ang ating harvest sa July next year. Okay? From 12.6 million metric tons, babagsak sa 12.55 million metric tons. Hindi ganun kalaki. Ang bigas, sa bigas, hindi ganun kalaki. Ang sa corn, yun ata ang production, malaki-laki, 2.4%. Ang bagsak. So, sa corn po yung
magaling sa corn production ng US. Siyempre. Antindi nila. Matindi yan. So heavily Iowa. subsidized. Grabe. Grabe sila. And it's a political Very. Kasi yung corn, malaking production ng corn sa Iowa. It's the prairie. It's The the prairies. The Yes. Great American Flatland. yes. Ngayon, yung Iowa, dyan yung magsisimula yung primaries. Yes. Therefore, yung mga politiko po, sensitive sila sa voting dyan sa Iowa. Pag ikaw hindi ka pro-corn, patay ka dyan. Oo. Kaya protektado yung corn planting sa Amerika. Dito, ano yung primary consumers ng corn? Sino ang primary? Sa feeds, di ba? Feeds. And therefore, kailangan ng importation. kaya! Kulang eh. Tignan natin akong bumilib sa inyo. Konti ka na bumilib sa amin. Lapit na. Lapit na. 2.4% ng bagsak eh. Kaya kailangan. 2.4. Kailangan talaga. Kailangan mag-import. Hindi, wag na mag-import ng corn. Diretso na. Kailangan pa paano Baboy yung na. tariff ng baboy? Baboy na lang. Dahil feeds nila, kulang na. Hirapan lang tayo pag hindi nila naayos siya. Ang kulang dito sa sinasabi ng Department of Agriculture tungkol sa production ng basics, yung kamote. Ayun. Ba't hindi analyze ng USDA? Yan po ang tinutulak ni Chalek. Yun nga. Substitute daw. Must eat ka. Dati Must eh. eat. Dati yung mga teachers namin, magtanim na lang kayong kamote, uwi na kayo. Kasi hindi kami nag-aaral. Napakalaki ho ng... Ngayon, yung must eat kamote. Napakalaki ng ating increase in corn importation next year. Kung tatamaan itong corn, 1 million metric tons po ang ating i-import. This year, ang tingin nila mga 800,000 metric tons lang. So next year, mga 25% higher. 1 million na ho ang ating import ngayon. Pero ito yung related na issue dyan. May sector na tinalakad, naglalabi o whatever, nakikiusap na ibabaraw ang taripa sa corn, sa rice, sa coal, at saka sa pork. Ayun. Naikabit yung Ang pork talaga, no? At hindi, sa akin corn okay. Malagkit yung pork eh. Dumidikit parati sa mga listahan ng Ba't kasama yung pork? Antindi ng Antindi ng pork. epoxy yung Tumidikit talaga eh. Epoxy, hindi na matatanggal. Hindi na matatanggal yan. Permanent dikit na yan. Well, sa akin yung corn, okay. Ibaba mo yung taripa, kulang eh. Kulang talaga By ng the way, corn. ginagamit din yan corn flour. Corn flour. Oo, corn flour. Oo. Ginagamit yan. Yung mga Mexican na yung mga Tortillas. wraps, Yes, mga yeah. wraps. Burritos and tortillas. Pero, malaki ba ang consumption natin nun? Ng corn Saan siya flour. nilalagay? By the way, Saan siya ginagamit? yung ngayon gusto natin malaman, sana ang Department of Agriculture or PSA magkaroon ng survey tungkol sa consumption natin of these things. Correct. Kasi baka nagbago na rin Ang taste. Taste. Kasi, Hindi natin alam eh. baka rin makita natin yung ibang mga data na tinatago. Baka Mahirap na. baka totoo yung sinasabi ni Chalex eh. Kamote. Na kailangan kasama. Baka totoo. Baka doon eh. Okay. Baka doon na papunta ang taste Okay. kamote. Hindi, kanin pa rin. Kanin pa rin. Kanin pa rin. Nambobola lang yan si Chalix. Bolero yan eh. Antindi, no? Clearly. Antindi. Yung problema, binabayaran natin yung sweldo niya para mambola eh. Saka yung 25-man team. Yun ang working team, parin Joel. 28. 28 na? Hindi, yung bakit yung tariff commission, hindi mag-hearing tungkol dito sa corn. Oo. Bakit bigas lang? Because it would make too much sense. Ano? What? Raw material yan sa feeds. Kailangan natin ng feeds. Para kumain tayo ng manok, ng baboy, ng protein. Bakit ang hearing sa bigas lang? Bakit yung corn wala? Meanwhile, habang namimiss ko yung mga trolls na, wala na naman trolls. Walang troll ngayon. Naligaw na naman. Uy. Uy. Paalala nyo nga, dito yung karambola sa Facebook at saka sa YouTube. Baka naliligaw sa ila ng landas. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ.